teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinakaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya'y di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig.
Ayan. Hallelujah. Pasensya na, live lang po kami ngayon. Kaya po talagang, thank you Lord po mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, matutuwa po kayo ngayon kasi it's first time to mga kapatid, na ang CSM ay, CSM talaga. Ang SOF ay makakasama nyo po. At sila'y makikilala nyo po mga kapatid. O sige, pero bago tayo magsimula, manalangin muna tayo, O sige, tawagin natin si Sister Tess Galletes. Amen. Lord, maraming pong salamat sa isang araw na ipinagkaloob niyo sa amin na kami ay makapagpuri, magbigay ng kaluguran sa inyong pangalan. Narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat na lahat para sa gawain para sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan at palaging ibigay ang Banal na Espiritu Santo upang kami ay matuto at makapagpasalamat sa iyong pangalan, Panginoon. Samahan mo po kami sa hapong ito. Mag-aalay po kami ng mga awitin at alam namin, Panginoon, na ang kaluguran ay sa iyo lamang. Maraming pong salamat. Basbasan mo po kami sa hapong ito at kami po ay maghahandog ng mga awitin sa iyong pangalan. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name. Amen. Alam nyo, medyo nanibago ko kasi sanay ako yung kanta natin, di ba? Medyo mellow, di ba? Kasi lagi tayong umaawit ng Song Before the Word. Ngayon, mabilis yung kanta natin at masaya. Thank you, Lord. Okay. Papakilala po namin mga kapatid, ang aming mga sarili. Baka ako kasi may mga hindi pa nyo masyadong kilala. Yung iba sa mga kapatid namin dito, ngayon po ay makikilala nyo po sila. Pero unahan ko na po. Mauna na po ako. Ako po si Sister Sally, PWD. Yes, person whose delight is in the Lord. Ayan yan po yung bago nyong, yan po yung bago nyong makikilala tungkol sa akin. Ako po yung thank you Lord po na nagagamit po sa pagtuturo po ng ating mga choir mo. Thank you Lord po. Sige, yung susunod po. Sunod-sunod na po ito mga kapatid Amen. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Good morning. Ako po ay pinsan ni Sister Sally. Hindi po, natutuwa po ako sa pribilehiyong binigay muli ng Panginoon para po makapagpuri, makapagbigay luwalhati sa pangalan niya. Sa ngayon po, ako po ay manggagawa at ako po ay na-assign sa treasury. Oh, treasury. At yung po mga natatanggap yung mga OR, isa po ako sa mga gumagawa. At thank you, Lord, sa pribilehiyong muli. Ngayon po ay gagamitin dito sa Awit ng Pag-ibig CSM Edition. Thank you, Lord. Tuloy-tuloy na tayo Gandang morning sa inyong lahat. Ako po si Sister Joy, hipag ni Sister Lisa. Ayan. Magkakamag-anak. Oo. Yes. Okay. Ako naman po yung na-assign sa sa accounting department. Sa accounting department po. Ayan. At sa children ministry. Kapatid ako ni Brother Arnold. Naasawa ni Brother Louie. Ayan, purihin po ang Panginoon. Good morning, Jesus po. Ako po naman si Sister Tess, asawa po ni Minister Ed. At sabi po nga ng mga kasamahan namin ay na-assign sila sa ganun. Salamat po kay Lord at ina-assign din ako sa treasury na kung saan ay yung po mga receipt nyo, ako po ang naatasan na gumawa nito. Kaya sa mga resibo po, kaya marami pong salamat dahil marami po kaming binibilang. Amen. Thank you Lord. Hallelujah, Amen po. hallelujah. Salamat po. Ayan. Thank you, Lord po. Alam niyo habang nagsasalita sila, yung SOF na, ito ang coin na word, singing officially by faith. So kami pong lahat dito, we are singing officially kasi naka-online by faith. So by faith talaga. By God's grace. Si Nene po, isang lady disciple, at kuminsan po, nurse ng bayan. Pag may nasugatan, yan, thank you Lord po. Pagka may masakit ang ulo, masakit ang tiyan. Kakatok tayo sa pinto ni Oo, Sister Nene. kakatok po, manghihingi ng gamot. Thank you Lord po. Praise God. Good morning po. Ako po si Sister Paz. At ako po ang gawain ko po dito sa
Kasi matanda na ako eh. May ganon. Malapit na ako mag-80. Kaya medyo wala na ako masyadong ginagawa. Nagpuputol na ako ng mga sobre ninyo. At kasabay sa pagpuputol ng mga sobre, tinitingnan ko kung may laman para hindi ko po binubulsa yon. Pag may naiwang pera ay binibigay ko sa treasury. At salamat sa Diyos, marami na ho akong nakuhang pera. Thank you, Lord. At pinagpe-pray ko po lahat ng mga sobre para lalo kayong pagpalain ng Diyos. Amen. Hello po, good morning mga kapatid. Ako po si Sister Linda, wife ni Brother Boy. Thank you Lord po at ang tawag nga pala po sa akin ay ina. ina ng bayan daw po. Thank you Lord po, ako po ay naka-assign sa kitchen na nagluluto ng pagkain ng ating mga manggagawa. Thank you Lord po. Salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Good morning po, mga kapatid. Good morning, Jesus. At ako po si Sister Ana Bartolome, ang wife po ni Minister Otan. Kung si Tita Sally po ay PWD, ako rin po ay PWD. Person without diet. Mga kapatid, hindi, kidding aside po. Ako po ay nasa preaching department at headed by Sister Ria Bartolome po. Thank you, Lord po. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Ako po si Sister Jess. Buong pangalan ay Jesus Sakaw. And naka-assign po ako sa accounting department. And asawa po ako ni Butch Kao. Yan. Thank you, Lord po. Good morning, mga kapatid. Good morning. Ako po si Sister Josephine Abena Noku. Wow, kompleto. Tata. Kasi po yung iba, pag hinanap yung sa messenger, nahirapan sila sa Josephine Tata na lang daw. Pero ako rin po si Sister Tata. Ako po ay naka-assign as office clerk po sa personnel department. Thank you, Lord. Tita, ano yung office clerk? Ano yon? Office clerk, typewriter, filer. Lahat po ng mga pwede yung iutos about documentation, you can call my name and I'll be there. Galing. Hello po. Good morning, Jesus. Good morning po, mga kapatid. Ako naman po si Sister Leia Batalyer. Ako naman po na-assign po sa maintenance po, sa paglilinis po sa office. Thank you, Lord po. Praise God po. Husband po ay wife po ni Brother Roger Batalyer. Thank you, Lord po. Good morning, Jesus. morning. Isang masayang araw na ipinagkaloob sa atin lahat sa umagang ito. At ako po si Sister Judith na naka-assign po sa outreach at maging sa Treasury Department. At glory to God, lahat naman po tayo ay ginagamit ng Diyos sa lahat ng area ng gawain. Basta available po tayo, lagi sa Kanya, andun po lagi ang willingness to follow the will of God. At salamat sa napakagandang pagkakataon ngayon na kami po ay nagamit ngayon sa CSN. Ako po ay sister wife ni Brother Andy Magadya. God bless you all. Good morning, Jesus. Ako po si Sister Marivic. Ang akin pong ginagawa ay overall impact. Kahit saan pwede. Di ba po? Oo, kahit saan pwede. Asawa po ako ng nasira ay hindi pala. Namayapang si Pastor Tony. At salamat sa Panginoon kasi patuloy pa rin pong naglilingkod sa Diyos. And thank you, Lord, kasi ako po isang miyembro ng Sisters of Faith. Samahan to. Thank you, Lord. Isang malaking pribilehiyo nga na mapasama sa Sisters of Faith. Ayan. Thank you, Lord. Ako po pala si Sister Jen Abuyabor. Nanay ko po si Sister Sally. Tsahin ko po si Tita Lisa. Yes, Ayan. We are a family of Christ. Eto pala, ninang ko palang buhay. Thank you, Lord. Ayan. Opo. Ako nga po pala ay na-assign sa Treasury Department. Thank you, Lord. At
Hi po pala sa aking asawa, si Brother Leo, si John Floyd, si Leona at si Dwayne. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang tagal na po na talaga natin, ano? Kasi inaanak ko to sa binyag. Yes. Oh. Glory to God. Thank you, Lord. Ako nga po pala si Sister Connie. Naka-assign po ako sa building maintenance at saka sa accounting department. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Alam niyo, nakakatuwa, ngayon po nakita ninyo kung paano po yung mga trabaho ng bawat isa na alam niyo po, naniniwala po ako na ito po yung mga taong pinili ng Diyos na who works from the heart talaga. Kasi sa Ephesians 6:6 po, ang sabi po dito, gawin ninyo ito ng kusang loob, hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod, kundi dahil nga alipin kayo ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. So, ngayon po nakilala niyo po siguro ang aking mga kapatid na talagang makikita niyo, meron po dyan nagluluto, meron dyan sa opisina, meron naman dyan, yung service na nag-aasikaso, no? So marami po, lahat po kami dito ay, bagamat kahit nakikita niyo pong umaawit kami, nagpe-prayer meeting, pero talaga pong ginagampanan naman po ng galing sa puso ang mga gawain na ipinagkatiwala ng Panginoon. Oh, thank you, Lord, mga kapatid. At pwede na ba tayong muna, konting recap? Kasi po tayo po ay, ito na po yung pang 5th edition ng worship na pag-aaralan natin. Last na po ito. At nais ko pong banggitin ng aking mga kapatid ko, ano ba yung unang pinag-aralan natin sa worship? Sige nga mga kapatid, sino ba yung naka-assign dyan? Sige. Present. Present. Ayan po. Una po ay to quicken the conscience by the holiness of God. Amen. Second. Una. To feed the mind with the truth of God. At yung third week po na pinag-aralan is to purge the imagination by the beauty of God. Amen. At ang pang 4th week po ay to open the heart to the love of God. Okay. At ang pang-5 po ay to devote the will to the purpose of God. Sabi nga Amen. po sa Isaiah 43:7, they are my own people and I created them to bring me glory. Thank you, Lord. Yes. Yan po yung pag-aaralan natin mamaya, no? Pagkatapos po nating muli, may mga mag-share po kasi, may mga awit. Yan po yung pag-aaralan natin ngayon, to devote the will to the purpose of God. Thank you, Lord. Ngayon naman po mga kapatid, bago po tayo mabang usapan, ay meron po kaming napili lamang na kanila pong i-share ang tungkol po sa worship. So, unahin ko na po sino nga yung una nating tatawagin sa worship? Sister Joy. Sister Joy, to you, what is worship? Ayan. Para sa akin, ang worship ay kinuha ko sa Colossians 3, verse 17. And whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of our Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So lahat ng ating gagawin, ibigay natin sa ating Panginoon, and that is worship. Amen. Kahit ating iisipin. Amen. Amen. Sa bagay, totoo yun. Hindi lang naman pag-awit po ang worship, na alam nating lahat, kasi parang ang sa tingin natin kasi parang pag kumakanta, yung lalo na pag Sunday fellowship, di ba sa mga prayer meetings, yun ang nakalagay sa isip natin na pagsamba. Pero ang pagsamba po pala ay hindi lang sa pag-awit, kundi sabi nga sa lahat ng iyong gagawin, Yes. Whether you eat or drink pa nga sa iba, Yes. in whatever you do, kailangan po ay meron palang pagsamba. Thank you, Lord. Pero bago tayo tumuloy, meron pa kaming isang awitin na, alam niyo, magmi-minister po talaga tong awitin na to. Kasi, yung kalooban ng Diyos, ito yung hahangarin nating lahat sa buhay natin, ang maganap sa buhay natin. Kaya pakinggan niyo po muna, may isa pong awit na inanda ang SOF bago po tayo dumako ulit sa ibang pag-uusapan natin. Kalooban mo masusunod.
Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ano, napakaganda ng awitin. Ano, kasi po, talagang lahat naman tayo, ang gusto natin yung maganap sa buhay natin ay yung kalooban ng Diyos, di po ba? Pero bago po ako tumuloy sa pagtanong, meron pa po tayong dalawang magsasalita tungkol sa worship. Gusto kong malaman din na, gusto kong malaman din po ninyo kung paano po ba nabuo ang SOF. Yun nga po yung The Sisters of Faith. Tatawagin ko po si Sister Josephine. Abena Doco. Thank you, Lord. Sige, sir. Ayan, thank you, Lord. Para po sa information natin lahat kung paano po nabuo yung Sisters of Faith under po ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated, ang SOF, Sisters of Faith, ay dahil po some time ago, mukhang matagal yan, Sister Tata. Ilang years ago na ba yun? Hindi, natatandaan ko po kasi si Lucas po ang baby ko noon. Kami po ay nagkaroon ng chance na mag-aral sa Leadership Training Institute ni Pastor Gary Johnson. Yung pala yun. Na sa pamumuno po ni Pastor Robert Sunga. So, nung pong mag-graduate na kami ng March 2011, kasi 2010 si Lucas, so 2011, graduate na po kami, nagpe-pray po kami kung ano po yung magiging theme namin, kung ano po yung magiging name ng grupo. So, we came out for this, dahil po inspired po dun sa ating kanta dun sa Ambassadors of Faith. So, tinawag po ang grupo ng Sisters of Faith and patuloy po kaming dumarami. Kasama po namin kayo. Ayan. Thank you, Lord, Ate Sally. Alam nyo ba mga kapatid na, ano yung tawag doon? Collab ba yung tawag doon? Collab? Yung pagka meron kang, alam nyo ba na dalawa kami ni Sister Linda Rial, yung namatay na asawa, di ba? Asawa ni Pastor Rapi na nung binubuo namin tong kantang to, nagtawag dito parang nag-share kami ng aming idea. Kaya kaya nabuo ito, kaya hindi lang po ako ang nag-compose ng awiting ito, kasama ko po si Sister Linda Rial. Kaya napakasarap talagang alalahanin na isipin nyo ngayon po na nabuo na po itong grupo na to. At ngayon po nagpapatuloy po tayo sa pagsamba, sa pag-awit sa ating Panginoon. At yun na nga po, kahit po nagkanda, stroke na po ako, pero nagpapatuloy pa rin po tayo ng paglilingkod sa ating Panginoon. So meron pa pong dalawang magsasalita tungkol po sa worship na para sa iyo ba kapatid, ano ba to you, what is worship? Alam nyo, masarap pong pag-usapan ng worship kasi araw-araw ginagawa natin to. Hindi naman to, yun na nga, hindi lang pag Sunday natin to ginagawa, kundi everyday worship is a part of our life. Sige, sino po yung susunod na magsasalita? Okay, kay Sister Connie Caudilia. Thank you, Lord. Pag sinabi nating worship, ang una nating maiisip talaga, si Lord lang. Kasi He alone is worthy to be praised and worship. Siya lang talaga dapat na ang nararapat na sambahin. Kaya pagka yung, di ba marami tayong verses sa Bible na nakikita, kagaya sa Matthew 15:8, sabi ni Lord doon, you worship me with your lips, but your heart is far away from me. Tapos marami din sa Romans 12:1, di ba? Ano nga yung Romans 12:1? Sa Romans 12:1, yung offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Tapos di ba yung meron pa sa Matthew na yung love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all that is within you, and with all your strength. Kaya yung definition na to ng worship, worship is a respectful devotion to God in loving Him. Yun nga yung binanggit natin na loving Him with all your heart, with all your mind, and with all your strength.
in honoring Him. Honoring Him, bringing into remembrance and recognizing, no? Re-recognizing natin na how great our God is, our Savior, our King. And respectful devotion din in obeying Him. Kagaya nga na nakasulat sa yung Romans 12:1 na nabanggit kanina, yung bang offer yourselves, dedicated to His service. Kumbaga talaga, yung lifestyle natin, in the way yung pamumuhay natin, parang isang form of worship na nakalulugod dapat kay Lord. Kaya kung act of worship, kumbaga, kaya kung uulitin ko ulit, worship is a respectful devotion to God in loving Him, honoring Him, and obeying Him. Thank you, Lord. Ang ganda, no? Worship is a respectful devotion in honoring to God, in honoring Him, Loving Him, honoring Him, and loving Him, and obeying Him. Tama nga naman, talagang kasama talaga yun na kasama yung pagsunod, no? Pagka tayo'y sumasamba sa ating Panginoon. Pero alam niyo ba, mga kapatid, na si Sister Connie ay marami pong na-compose ng awitin para kay Lord. Siya po ay isang composer. Oo, di ba, no? Composer. At siya po ay talagang, yung pagsamba niya ay talagang, parang katulad ko rin po siya na mahilig po ako sa scriptural songs. Kasi di ba, pagka kasi sumasamba ka sa Diyos, laging merong meron kang words na na-utter ng lips mo tungkol kay Lord. Kaya pwede bang acapella lang, Sister Connie? Acapella, Sister Connie. Ano ba yung paborito mong awitin para kay Lord? Acapella, sige. Pwede rin sabayan ng SOF. Yung paborito mo. Yung Our God Forever. Sige. Sige lang, okay lang, sige. Lord, you have always been. Sige. Dun sa may chorus na, no? Sige, chorus na. Hindi, yung maganda kasi itong kanta na to, may nakalagay doon na, Lord, fill us each morning. Okay, sige. Ito na. Sige. Ready? Thank you, 1, 2, 3. Lord, fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Before you created the hills and made the whole world into being, you are eternally God and will be God, our God. Biglaan po yun pero talagang pagka po ang Holy Spirit ang nagturo sa atin, na nagsabing kumanta ka, kakanta ka at susunod ka talaga sa Panginoon. Sally, may I add din, di ba? Yes, sige, Ayun, sir. Diba? Kasi yung worship, di ba, it's never about suppressing the emotions. Di ba yung sa kinanta natin, di ba? Pero, ang maganda din kasi sa worship, dun habang nag-worship, di ba, yun yung madidiscover mo, yung God's presence,
and comfort sa anuman yung kalalagayan natin. Kaya, di ba, in times, anuman ang ginagawa natin, naalala ko yung sharing nila last Saturday po ng Makati group. Talagang sa lahat po ng ginagawa nila, at sa lahat ng gagawin natin, mga kapatid, lagyan natin ng lagi ng worship. Yung in times na kung ano man yung ginagawa natin, nawawala tayo, o yung parang nawawala sa lahat ng bagay, dapat ando doon yung focus mo na mag-worship kay Lord para the best pa rin. Kasi makikita mo yung ganda ng resulta sa bawat ginagawa mo habang nag-worship ka kay Lord. Hindi lang kasi sa pag-awit ang worship, di ba? Yes, Ang heart, condition of the heart, yun ang talagang sa worship. Na makikita mo yung kamanghamanghang yung character ni Lord habang nag-worship ka. O maganda gusto ko yung sinabi mo, yung huwag mo isusuppress. Talagang pagka naramdaman mo na gusto mong sumamba kay Lord, gusto mong mag-worship, alam nyo, gawin lang natin talaga yun. Huwag natin pipigilan. Parang gano'n ang suppress, di ba? Huwag natin pipigilan kasi talagang tinawag tayong lahat to worship God. Thank you, Lord. So, marami pa po tayong gagawin. Aawit pa rin po ang SOF. Pero dahil po kailangan na po nating bumati sa mga... Sister? Meron pa? May Sige, sasabihin. oo. Oo. May dadagdagan ako. Worship is a lifestyle. Yun na yung buhay natin eh. We are born to worship. Yes. We are created to worship. Actually, nasabi... Nabanggit kasi mo yung meaning, di ba, to devote. Pag sinabi mo kasi to devote, tinatalaga mo yung sarili mo sa pagsamba sa Panginoon. Kung ano man ang ginagawa mo. Kaya nga to devote, itinaga mo. Thank you. At yan ang pag-uusapan natin mamaya. Pero bago yon, batiin muna natin ang mga may birthday. Sige nga. Praise God. Yan. Happy birthday sa lahat ng may birthday ngayong June 29, 2024. Sina Sister Christine Pinson, Sister Angie Sotomango, Sister Cora Labong, and Brother Michael Cecilio. Brother Pugay, happy birthday po. And Brother Peter Noas. Happy birthday Yan. po. Blessed happy birthday sa lahat. Enjoy your day. Okay. Enjoy your day. God bless po. Happy birthday! Enjoy your special day! Ayan, ang dami na namang nagsuselebrate ng kanilang mga birthday today. Hallelujah. Okay, thank you, Lord. Pero, sige, maya-maya na lang tayo aawit, ano? Sige. Pero tandaan natin mga kapatid, napakahalaga po talaga ng pagsamba sa buhay natin kasi meron iisa lang ang ating Diyos. And He deserves, no? Talagang sasambahin mo siya dahil siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat at talagang kailangan utusan mo ang sarili mo palagi na magpuri, magsamba sa ating Panginoon kasi napakabuti ng ating Panginoon na wala tayong ibang gagawin kundi sumamba at sumamba sa Kanya. Kahit na nga po marami tayong mga pagsubok na dinadaanan, kailangan tayong laging sumamba sa ating Panginoon. Thank you, Lord. So, ready na ba tayo? Pwede bang umawit muna ulit tayo ng isang awit? Alam nyo, actually po, plano nga sana muna namin ay puro kanta na lang kami, pero hindi po pwede kasi marami po tayong mga pag-uusapan pa rin po. So meron pa po kami isang awit na aawitin namin
para sa ating Panginoon. So kakantahin po namin yung Lord, I am nothing without you. Yan mga kapatid ang ating awit naman ngayon. Thank you. Hallelujah, hallelujah. Muli, nakaawit na naman po ang SOF ng isang awitin na talagang nagbibigay ng pagsamba sa ating Panginoon. Kasi meron diyang line na, ano yan, Lord, I'm nothing without you. Teach me, O Lord, to do your will. Kasi talagang, hindi kasi po pwede talaga na yung will natin ang masunod, kundi yung will po talaga ng Diyos. At pagka po tayo nakasunod na sa Panginoon, magagawa na po natin yung pagsamba. Thank you, Lord. Sige, this time naman po mga kapatid, tayo po ay nasa second na part na ng ating pag-aaral, mga kapatid. At meron po tayong question na this time po medyo malalim-lalim naman, medyo malalim na po ng konti ang ating pag-aaralan dahil ang katanungan naman po namin ngayon is, what motivates you to worship? Ano nga sa Tagalog yon? Nagbubunsod sa'yo. Nag-uudyok. O yan. Bunsod din. Nagbubunsod o nag-uudyok sa'yo para sumamba ka. Ngayon naman po ay tawagin naman po namin si Sister Nene Awang para siya po ang mag-share ng kanyang natutunan po tungkol sa pagsamba. Thank you, Lord po. Praise God. Una po, nagpapasalamat ako kay Lord kasi I'm not much of a singer. Pero gustong-gusto ko pong sumamba kay Lord. Amen. Ang unang natutunan ko sa yung pagpapaawit ay yung pag-asa ko sa iyo, Panginoon. Kaya ako po ay umasa na sa grasya ng Diyos ay makakapagpakanta ako sa prayer meeting. Actually, Tane, kantahin mo nga ngayon. Alin? Yung pag-asa ko sa'yo. Acapella, sige, it's all right. Sige, Kasi alam niyo, ang pagsamba, hindi naman kailangan may instrumento. Sige. Pwede bang awit ka kay Lord? Sige. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, ay walang hanggan.
Ang buhay ko'y alay sa'yo magpakailanman. Tunay ang pag-ibig na iyong inialay. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang. Di kayang bigkasin, kulang ang salita. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang. Praise the Lord po. Naalala ko po kasi nung bago pa lang po akong worker, naatasan po akong magturo ng why we worship God. Kaya napakaano sa akin yung pagsamba. Kasi ang pagsamba, pati pagbibigay po natin ay paraan din ng pagsamba, yung tithe paying. Kasi kung alam po natin na 24/7 na our God is alive, sasambahin po talaga natin siya. Ng marami po yung kagaya nagpe-pray in tongues tayo. That's a form of worship also because ang pagsamba, what compels me po na sumamba kay Lord, ay yung kagaya ng sabi ng kanta, pag-ibig ay inialay. Ang pag-ibig po ng Diyos, di ba, sa 1 John 4:8, God is love. At yung love niya, ibinuo sa ating puso. At nung ibinuhos niya sa puso natin, yun na nagko-compel sa atin na darama nating mahal na mahal niya tayo. Kaya nasasamba natin siya, nasasabi natin, ang bait mo, ang buti mo, wala kang katulad. Wala kang kapantay, tunay ka Panginoon, hari ng mga hari. Ikaw ang simula, ikaw ang wakas. Ikaw ay noon pa hanggang ngayon. Kasama ka namin palagi, nangako ka at ang pangako mo ay tinutupad mo. So yung gano'n na mula sa puso natin, nako-compel tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos para sambahin ang Diyos na buhay na kasama natin 24/7 mga kapatid. Yan ang maganda. Kaya hindi na natin kailangan na pag Sunday pa sasamba tayo. Hindi. Araw-araw paging naging na natin yan, lifestyle o buhay na natin ang pagsamba sa Diyos. Nako mga kapatid, tayo na yung pinakamaliligayang mga nilalang. Kasi pag may sakit, sasabihin mo, praise God, thank you Lord. Sakit ulo, praise God, thank you Lord. Kahit walang pera, thank you Lord, praise God. Naalala natin mga salita, yun mga kapatid ang nagbubunsod sa atin. Dahil buhay ang Diyos na sinasamba natin. Kaya nailagay ko dun sa part ng lesson, ko lang konti, yung Son, because He is the supreme, superior, sovereign over all created things. Omniscient, omnipotent, omnipresent God, and none is like Him, none is compared to Him. So Son, nagawa ko po yan nung pinagawa ng Holy Spirit na why do we worship God? And of course, tatlong bagay din, He deserves, and He deserves. Because He is God and He alone is worthy. Amen. Amen. Oo nga naman na talagang, He deserves. Talagang God deserves to be worshipped. Dahil wala kang ibang, alam niyo wala tayong ibang maibibigay kay Lord. Kasi di ba He owns everything. Lahat naman sa Kanya. Pero ang tanging magagawa lang natin ay sambahin siya sapagkat siya ay karapat-dapat na sambahin. Alam ko lahat tayo dito. Actually, tayo nga, Sister Ned, di ba, pagka may mga pagsubok sa ating mga pagka may mga sakit nga, yung lalo na sa mga anak natin, anong ginagawa natin una? Di ba, sumasamba talaga tayo kay Lord. Lord, alam ko po na kayo po ang, katulad nga dito, kasi yung aking apo lagi pong si Dwayne, pag nagkakasakit, alam niya pagka lalapit kagad sa akin niya at sasabihin niya, Mami Sally, sakit ako, gano'n. Nung minsan na nagkasakit siya na talagang naawa ko. Kasi yun lang ang tanging magagawa natin. Una tayong sasamba talaga kay Lord. Para bang alam na natin yung gagawin natin pagka may mga nangyayaring gano'n. Lapit muna tayo kay Lord, sasabihin natin at tayo tatakbo talaga at hihingi ng tulong sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Sige, tawagin ko naman po, this time yung mami ng Comfy. Siya po si Mami Paz, La Sangre. Sige po, Mami Paz. Ako po si Mami Paz. Kaya Mami ng Bayan kasi ako na ang pinakamatanda rito. Hindi naman, Mami Paz. Thank you, Lord. Sa grupo lang natin kasi mga pastor natin may edad na. Thank you, Lord, talaga dahil sa worship po, mga kapatid.
sa akin po, sa aking puso, nadarama ko. This is worship is the result of a loving relationship between me and God. Di ba, kayo, pag mahal ninyo ang Diyos, ay alam mo rin mahal na mahal ka niya. At kaya nakakapag-worship ka dahil nakita mo kung kaano ka niya inalagaan. Simula na makilala mo siya hanggang sa sandaling ito. Imagine, 40 years, hindi na po ako nag-asawa dahil nakita ko sa Panginoon ang tunay na pagmamahal na hindi kayang ibigay ng sino mang tao. Mahal natin ang ating pamilya, pero higit po kung magmahal ang ating Diyos. Amen. Thank you, Lord. Totoo yun. Si Mami Paz po ay talagang tinalaganan niya ang kanyang buhay sa ating Panginoon na hindi na rin po siya talaga nag-asawa. Mami Paz, okay. Kami din ni Sister Nene. Talagang dedicated na po kay Lord. Di ba, Sister Nene? Oo. Hallelujah. Alam niyo, nakakatuwa po talaga ang buhay naming lahat dito. Kaya nga po, Sisters of Faith, that we live by faith and not by sight. Yun na po ang aming mga naging buhay. Baka meron pang gustong mag-share dyan sa aking mga kapatid. Sige, Sister Ana, sige. Thank you, Lord. Tita Sally, yun yung one way of communication. Amen. Kasi, di ba parang iiyak mo lang sa Diyos. Yes, oo. Sa pamamagitan ng pagkanta, nakaka-relate ka eh. Kung ano yung inaawit mo from the heart, yun yung one way of communication mo. Kasi minsan hindi mo masabi. Hindi mo masabi sa asawa mo, hindi mo masabi kung kanino. The best thing is one way of communication. Kay Lord mo sabihin, kay Lord mo iawit, kay Lord mo ihinga. Parang ganun. Kay Lord lahat. Yes, Kasi si Lord naman ang masigit na nakakaalam. Kaya mas masarap na kung ikaw ay may daladalahin, kung ikaw ay may sitwasyon sa buhay mo, iawit mo kay Lord, Tita Sally. Ang sarap umawit kay Lord kasi from the heart, dun nakikita ng Diyos kasi kita ni Lord ang puso ng bawat isa. Amen. Thank you, Lord. Pwede bang pakibigay mo yung mic sa katabi mo, Sister Ana? Gusto ko lang, alam mo, kilala natin lahat si Sister Linda, si ina na tinatawag natin na talagang masayahing tao siya. Pero syempre, may dumating sa buhay niya yung talagang matinding pagsubok din sa kanyang buhay na talagang iiyak ka talaga. Pero gusto ko lang malaman kay ina na, pero ngayon hindi na, alam ko na kaya na ni ina. Pero ina, nung namatayan ka ba ng anak, paano mo ba hinarap itong pagsubok na ito? Ikaw ba nagtampo kay Lord? Ikaw ba parang sinisisi mo si Lord? Or you just say na, Lord, alam ko na. Ayun, ikaw na mag-share, ina. Sige. Thank you, Lord. Ayun nga po, alam naman ng lahat na ako'y namatayan ng anak, ang aking bunso. Siyempre, anak mo, mahal na mahal mo siya. Pero dumating din sa sitwasyon ko na nagtanong din ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit? Naglilingkod ako, kami mag-asawa, pati ang aking anak, nagtuturo sa CSM. Bakit? Ganun ang tanong ko sa kanya eh. Pero inano rin ako ni Lord eh. Sabi niya, ang ganda-ganda na ng kinalalagyan ng anak mo. Ano pa bang tinatanong mo? Bigla ako na Sabi ko, Lord, sorry ha. Kasi siyempre, di mo rin mapigilan yung talaga eh. Dahil nga, mahal na mahal mo yung anak mo, pinagtapos mo't lahat. May pangarap sa buhay. Tapos gano'n ang mangyayari. Kaya, thank you, Lord. At kung wala nga kami kay Lord, ewan ko kung ano na nangyari sa amin dalawa ni Brother Boy. Siya nga sabi nga niya hindi ko wala si Mon nandyan lang siya. Hindi niya inaano na patay yung aming anak. Ako bilang ina, na mahal ko yung anak ko, bunso, syempre, umiiyak pa rin ako. Kahit na minsan, pag naalala ko nga siya, na nakikita ko yung mga nagbabasketball yung mga kabataan. Naalala ko siya na nandun, nagbabasketball, tapos uupo siya doon. Kaya, tapos darating siya, Ma, anong gusto mo? Ganyan. Yun, ano ko rin yun. Pero madalas magtatanong pa rin ako kay Lord Bakit? Pero niremind pa rin ako ni Lord na maganda ang kanyang kinalalagyan. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko masayang-masaya siya. Nakasama na ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen.
alam ko namang nasasabi mo lang yung ina, pero sa puso mo, ikaw ay talagang humahantong ka pa rin sa pagsamba sa ating Panginoon na talagang sinasabi mo na, Lord, tanging ikaw lang naman ang may hawak ng buhay ng aking anak. Ano yan, naiintindihan ng Diyos yung, alam niyo, tandaan natin, naiintindihan ng Diyos ang ating nararamdaman, di ba? Di ba nga, Ate Sally, kasi di ba, alam naman natin si Lord ay omnipresent, omniscient, yung sinabi nga ni Mama Nene. Pero, kahit alam din ni Lord yung ating nararamdaman, natutuwa rin si Lord pagka in-express natin yung honest emotions natin. Yes, And after that, yung mga kahangahangang characteristics ni Lord, ipapakita niya sa atin after Yes, nung... i-reveal niya yung kanyang Yun sarili sa yan atin. yung yan yung magic ng worship talaga. Amen. Oo, tama. Ang totoo nga, alam mo ba, pagka umiiyak tayo, naka-record ang tears natin. Yes, Nilalagay diba? na may bote siya, Psalm Nasa- 56 verse 8. yes, Kaya yan ang maganda. Kaya- Naka-record. Kaya kung umiiyak tayo dahil sa dalamhati, no? Amen, amen. Naalala ko lang, Le, nung nasa Pilar kami, sa sobrang dalamhati, pumunta ko sa likod, sa Aratiles. Alam mo, ang kanta ko, How Great Thou Art! Pero gumaganyan ako. Kasi nga yung sobra yung persecution nung kasama doon sa Oo, bahay. na-align yung Oo. puso natin. Oh, yes. Para Kaya, mag-focus thank kay you, Lord. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Ina, thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero meron pa pala tayong tatawagin na isang kapatid natin na, ano yan? Anong question natin? What motivates you to worship? Tawagin natin si Sister Maribic Barrios. Ayan. Ayan, thank you, Lord. No? Sabi po sa Psalm 150, purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. So talagang dapat purihin ng Panginoon. Sa akin kasi, ang worship is natural. Bakit natural? Kasi siya, natural na lumalabas sa akin. Especially kung meron akong problema, marami akong damdamin na hindi maganda. It's natural na hindi kasi naman tayo nakakapag-pray. No? Parang yung sa akin kasi prayer, yung worship sa akin. No? Di ba sabi nga nila pag nag-worship ka, it's double prayer. Actually, hinanap ko pa nga yun sa Bible eh. Pero hindi ko pa siya nakita. So, kinote lang yun. yan. So, kaya pag may problema ako, talagang kusang umaawit yung puso ko. Yung last ko nga na ikanta sa kanya is yung sa brother ko nga na sabing may taning na yung buhay niya, may cancer siya. Tapos, hindi ko matanggap kasi kamamatay lang din nung brother namin na mas matanda sa kanya. Tapos, kamamatay lang ni Pastor Tony. Parang di ko matanggap na mamamatay agad. Pero dun nga natutong na kusang lumalabas yung word na umaawit sa Panginoon. Kasi yung awit na yun, yung lyrics niya, in Jesus' name, I am blessed. In Jesus' name, I am healed. In Jesus' name, I am saved. Actually, may kanta mo yan, yun diba? nga, yun yung na-compose ko by praying and by worshiping the Lord dahil nga sa dinadanas ko na sobra-sobrang yung lungkot kasi nga yung sunod-sunod na yon. So, di ba, yung kusa siyang lumalabas. Actually, yung isa kong song na na-compose din is yung punong-puno ng pagpapala kasi dumating din ako sa point na wala akong pera, may babayaran ako. Pero sabi ni Lord, anak, punong-puno ka ng pagpapala, tingnan mo yung paligid mo. So, kusa siya. Pag the more na may kailangan tayo, the more na mag-worship tayo. The more na umawi tayo sa Kanya kasi na-acknowledge ng Panginoon dahil sa awitin natin sa Kanya. Yon. Thank you, Lord. Ay, gusto mo, sige, Sister Connie, go. Ay, oo, maganda yan, oo. Yes. With you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Kasama natin siyang kumakanta. Amen. Alam mo, tuwan-tuwa ako dyan. Kasi ang tawag ko nga dyan duet with the Lord. Kasi sabi doon, the Lord rejoices with you
in singing. So sabi ko, Lord, lagi mo kung lagi tayo nagjujuwet kumanta. Alam mo yun na napakasarap talaga na kumakanta ka na, sumasamba ka pa sa Diyos, kasama mo pa si Lord palagi. Thank you, Lord. Sige, sayang mga kapatid, tayo ay hindi pa, meron pa, di ba tayo tapos, meron pa tayong pagtuturo, pero nakakatuwa po. Kulang no? Parang maganda may part 2. Hindi. Kasi alam ko marami pa kayong gustong i-share tungkol sa buhay at tungkol sa pagsamba sa ating Panginoon. Pero ang oras po natin ay ito na po. So dito na po tayo sa pag-aaral natin mga kapatid. So ang topic nga po natin, ito po yung last na po ito, itong last edition na po ito ng worship. Yung worship is to devote the will to the purpose of God. Pabasa naman natin sa Tagalog to. Sino ba yung nakakaano ng Tagalog dyan? Sige. Sa Tagalog po, ang pagsamba ay pagtatalaga ng iyong pagpapasya sa panukala o intensyon ng Diyos sa buhay mo. Amen. So, ang sabi nga dito, ito ay, ang pagsamba ay pagtatalaga ng pagpapasya sa mahanggarin ng Diyos sa iyong buhay. May nakuha muna po ang mana dito kasi sabi niya dito, praise is the fruit of our lips. Yung praise daw, di ba? Yung nagsasabi tayong, hallelujah, praise the Lord. Yung pala fruits of our lips. While worship is the fruit of our heart. Yung sinasabi ni Sister Ana na yung talagang yung galing sa puso, pagka sumasamba tayo, nagagawa natin yun na napakahalaga pala na kaya tayo nakakasamba kay Lord. Kasi, yun lang naman ang puso natin, di ba? Tandaan natin, what comes from the heart, yun din ang lalabas sa yung bibig, di ba? Kaya, subukan mo ang tao na laging punong-puno ang puso niyan sa pagsamba, laging puno-puno ng pasasalamat sa Diyos. Pansinin mo talagang sa lahat ng kanyang ginagawa ay meron talagang pagsamba. So sabi nga dito sa binasa natin, devote the will to the purpose of God. So yun daw palang italaga natin yung ating pagpapasya sa layunin ng Diyos ay napakahalaga. Meron nga rin po akong nakuha dito mga kapatid. Tandaan natin that the soul, sabi nga dito, is made up of mind, kasama yung pala, then will and emotion. So nandun pa rin yung will. Kaya sabi nga dito, when the mind goes, the will follows. So pagka pala ang laman ng isipan mo ay ganito, susunod yung will, pati ang emotion. Kaya napakahalaga pala yung idinidevote natin, yung ating will. Kasi alam nyo, hindi na talaga yung will natin ang masusunod kundi yung will na ni Lord. Kaya parang katulad din ng Psalm 37 verse 4, di ba? To seek your happiness in the Lord and He will give the desires of your heart. Kasi hindi na po, it's no longer yung hindi na yung happiness mo, hindi mo siya hahanapin sa mga bagay-bagay. Kundi kailangan ng happiness pala natin ay sa Diyos natin hahanapin. Tapos ito po yung word na maiksi lang naman po, yung binasa rin ni Sister Connie kanina, yung Romans 12:1-2. Basahin ko po mga kapatid. Sabi dito, so then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you, offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Tuloy pa rin po natin sa verse 2. Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and what is pleasing to Him and is perfect. So pagka pala will ni Lord, tatlong bagay ang tatandaan natin. It is good, it is pleasing, and it is perfect, di ba? So
sabi nga po, ano nga ba yung dapat nating gawin para yung maging acceptable kay Lord yung ating worship? Alam niyo, nakita ko lang po dito, yun din mismo yung sagot sa Romans 12:1. So sabi nga dito, surrender your bodies to God as a living sacrifice and dedicated to His service. So ang ibibigay pala natin kay Lord, di ba yung bodies natin? Ano pa? Ibibigay mo yung kaisipan mo, basta lahat ng involved sa yung total being mo, ibibigay mo kay Lord, the mind, di ba, the emotions, even the attitudes, mga kapatid, the heart, kasama pati lahat eh. So ang sabi nga dito, this is the true worship. Yung palang, mga kapatid, di ba, yung palang, the moment na ibinigay mo na, in-offer mo kay Lord yung sarili mo, yun na yun. Yung pagsamba, yun ang gustong-gusto ng Diyos na pagsamba natin. Kasi hindi ka naman pwedeng sumamba sa Diyos pag hindi mo na ibigay. Diba? Pag hindi mo binigay yung sarili mo kay Lord kasi talagang hindi kaya. Pero once na ibigay na natin, kagaya ng sinabi sa Romans 12:1, sabi, this is the true worship. So, dedicated, tandaan natin. At ano pa yung magandang sinabi dito? Do not conform to the pattern of this world, but allow your mind to be transformed. Alam niyo, sabi dito, kailangan pala everyday. Kailangan daily na ang ating mind ay may transform. Kasi kailangan natin ito dahil araw-araw, mga kapatid, napakaraming battles. Kaya nga, yung isang topic natin dito sa worship na to, yung feed your minds with God's truth. Kasi pagka hindi salita ng Diyos, ang nilalagay natin sa ating isipan, ano ang inilalagay natin. Kaya napakalano na kailangan pala ma-renew ito daily. At sa paano ito gagawin? By reading the Bible. Araw-araw talaga natin kailangan magbasa ng Biblia. So sabi nga dito, by cleansing them of the world's wisdom and replacing it with true wisdom that comes from God. So sabi nga mga kapatid, kailangan malinis. Kasi alam natin na talagang sa mundong ito ay talagang napakaraming world's wisdom ang ating matututunan. Pero ano ba ang kailangan natin? God's wisdom ang ating dapat na matutunan. So this is the good and pleasing and perfect will of God. Kaya nga, we will live on God's perfect will. So, alam ko mga kapatid na tayong lahat naman, ang buhay natin, lalo na the SOF, alam ko kasi talagang sa simula pa magkakasama na tayo. There are times na meron ding mga nagkakatampuhan, hindi naman nawawala yun. Pero ang mahalaga doon ay naayos ang ating relasyon. At yun na nga, lahat tayo, ang buhay natin ay dinedicate na natin kay Lord. At lahat tayo ay talagang para bang hanggang dumating si Lord, ay tayo ay maglilingkod sa Kanya. Gagampanan natin yung pinagagawa ni Lord sa atin. Sabi nga kanina ni Sister Joy, ang pagsamba is ano yung pagkakasama mo. Hindi lang lifestyle . Ito ay yes, so kailangan natin gawin natin to palagi in words or in deeds. Kailangan ginagawa natin to palagi. At sabi pa niya, may binanggit siya, ang worship dapat excellence. Diba? Hindi pwedeng half-hearted, lalo na sa pagsamba. Meron nga ako nabasa, sabi doon, pagka pala ang ating pagsamba ay yung parang masabi mo lang na, thank you Lord, ganun, pero wala sa puso, it is empty and useless. So, kaya kailangan talaga, yung pagsamba natin, yes, kasama talaga yun na talagang galing sa ating puso. Kasi huli ng Diyos yun, kita yun ng ating Diyos. So, piliin na natin talaga na lahat tayo ay laging sumamba sa ating Panginoon kasi this is our life na mga kapatid, our life na palagi to araw-araw nakasama sa ating pagsamba sa Diyos. Pero bago tayo magtapos, meron tayong isang awitin pa na, di ba? Alam nyo, matutuwa kayo dun sa lyrics na yon. Ito po yung theme song ng SOF, the Ambassadors of Faith. Sabi doon sa one line, not our will, but your will be done in our lives. Kaya kami po ay gusto po naming maghandog ng awit pagsamba sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord.
We are called. We are chosen. We are favored and blessed by the Lord. Storms may come, storms may go. We have hope, we have faith that does not waver. We are ambassadors of faith, ambassadors of faith. We live by faith and not by sight. Not our will, but to be done in our lives. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We will blow the trumpet, sound the alarm. It is holy mountain to prepare the way of the Lord. We are ambassadors of faith, ambassadors of faith. We live by faith and not by sight. Not our will, but His will be done in our lives. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We are ambassadors of faith, ambassadors of faith. We live by faith and not by sight. Not our will, but His will be done in our lives. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Then for our closing prayer, would like to call Sister Nani Awang. Ayan. Thank you, Lord. Maari yung nagtatanong kayo, what is the will of God? Ang will of God po ay matatagpuan sa kanyang banal na salita. So if you want to know on how to obey God, read the Bible. Kasi pag hindi natin binasa, like David, pag binasa natin, he is a great example of a man who worships God, no? Doon alam natin na ang worship niya ay dahil sa salita ng Diyos. Kaya tayo din po mga kapatid, mabuhay tayo na sumasamba sa Diyos, mabuhay tayo na ang pag-asa natin ay ang salita ng Diyos. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, napakabuti po ninyo. Wala kayong katulad, napakadakila. Tunay na kahit kailan ay hindi nagbabago ang inyong katapatan sa amin. Maraming salamat po, Lord. At Lord, salamat sa mga nakikinig, Lord. Mabuksan ang puso, mabuksan ang isip namin, Lord. Napalagian, hanapin ang ganap na kalooban po ninyo sa aming mga buhay. Sa gayon, Lord, sa aming pagsamba ay masunod po namin kayo at mabigyang kaluguran. Salamat po, Ama, sa privilege na binibigay po ninyo na kami ay makalapit sa trono ng inyong habag at awa. Muli, Panginoon, inaalay namin sa inyo ang katastasang pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat. And we say we love you, Father God, not because, Lord, we receive blessings from you, but because you are God, Lord, and you are worthy of it. So maraming salamat po, Lord, for this episode. Maluwalhati ang inyong pangalan, Lord, sa lahat ng makikinig, mabuksan ang isip, makilala po kayo ng gusto, at mapaglingkuran ng ayon sa inyong kalooban. Muli, Lord, we all ask this in Jesus' name. Amen. So not our will, but let God's will be done in our lives. Okay po, thank you, Lord po. See you po ulit. God bless us all. God bless, God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy